si nanay. Sa edad niyang 60 ay halos gawin na siyang idolo ng mga kakilala namin. Wala siyang nakasamaan ng loob ni minsan. Lagi akong pinupuri ng mga tao at sinasabihan na maswerte ng araw ako na ganong klaseng tao si nanay. Kahit nga sabihin hindi pinagpala si nanay sa pera, pero mayaman siyang tunay sa mga kaibigan at kakilala. Bilang tumutulong sa amin ni nanay sa tuwing nagkakaroon kami ng problema sa pera. At bilang ganti ay si nanay din naman ang gumagawa ng kabutihan sa mga tao niya. Hindi mo nila mapantayan yun ng pera, pero buong puso pa rin ang pasalamat ng mga natulungan niya dahil sa sakripisyo niya para sa kanila. Hanggat maaari ayokong may masamang tao ang aaligid kay nanay para abusuhin siya. Kaya lang isang araw ay may ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. alam ng lahat na mali ang maging kabit. Pero may mga tao sa ganitong kalakaran pa rin kumakapit. Ikaw, kaya mo bang maging isang kabit? Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Hindi madaling makisama sa mga kapitbahay. Lalo't magkakaiba kayo ng estado at prinsipyo. Minsan, mas madali na lang silang baliwalain at huwag pansinin. Ikaw, kabarangay, gaano mo kasundo ang mga kapitbahay mo? Dear Papa Dito, ako nga pala si Belinda, 50 anyos, at isang single mom sa anak kong 18 anyos na si Lilia. Para kaming mag-best friend ng anak ko. Lagi kaming magkamaritesan, lalo na kapag may mga ganap sa mga kapitbahay namin. Tulad na lamang nung nakaraan, may bago kaming dumating na kapitbahay at tumira sa Unit A. Natabilang namin dahil kami naman ay nasa Unit B. May kamahalan ang renta sa Unit A dahil 2 floors yun at mas malawak pa. Kumpara sa aming mag-ina na 1 kwarto lang at nagkasang lamang kami sa double deck na kama. Kaya nga mas naging close kaming mag-ina dahil iisa lang ang kwarto namin. Kaya lang minsan ay pinapangarap ko rin na magkaroon ng solong kwarto ang anak kong si Mia na alot dalaga na siya at kailangan na ng privacy.
Minsan nga ay tinatanong ko kung magkano ang renta sa Unit A. Nalula na lamang ako. Hindi ko kaya ang presyo noon, kaya sinabi kong magtiis na lamang muna kami ng anak ko dahil balang araw, kapag nagkaroon na ng trabaho, ang anak ko ay magkakaroon na kami ng mas maayos na bahay. Yung bahay na may 2 kwarto. Kaya hanggang pangarap lang noon ng Unit A sa amin dahil hindi pa namin yon kayang upahan. Noong napakante nga yun ay panay ang punta namin doon ni Mia, kung kami nagkakape sa umaga, hinayaan naman kami ng landlady namin basta wala lang kami masisira. Ini-imagine namin madalas kung saan namin ipopwesto sa Unit A ang mga gamit namin na bibilhin. Hanggang isang araw ay hindi na kami pwedeng tumambay doon para magkape at mag-imagine. Dahil dumating na ang bagong tenant. At dahil alam namin may kamahalan ng renta sa Unit A, kaya nasigurado na agad namin may kaya ang bagong uupa doon, Papa Dudut. Nay! Chika ako! Kumapit ka na, ma'am! Alam mo na ba kung sino yung bagong tenant sa unit A? Oo, alam ko na! Maupo ka na at hindi mo ito kakayanin! I-update mo ko, dali. Sabihin mo sa akin lahat. Huwag ka magdadamot ng detalye. Teka lang, makikihigop ko na ako sa kape mo. O ito. Sinamaw na. O sama ng timpla mo sa kape, Nay! Apakapait! Nanlait pa. Nakikihigop na nga lang. Pero porket yung mapait mong kape sa chika ko sa bagong kapitbahay natin. Magiging bitter ka talaga sa kanya. At bakit? Suspect. 25 anos na dalaga, makinis, sexy, maganda, at mukhang mayaman. Vivian ang pangalan. Siya yung nasa unit A? Puso mo, pakalmain mo. Narinig mo lang na 25 anyos, na insecure ka na agad. Sino ka mukhang artista? Ipagkabea Alonso ang ilong. Part Evangelista ang kutis. Mata ni Carla Abellana at ni Pili Marian Rivera. Yan ang suspect natin. Ano pa nalaman mo sa kanya? Ang dami at ang mamahal na mga gamit niya, ha? Nakakatakot na dikitan. Kasi pakapagbayarin ako pag nagasgasan. Mayabang naman yun. Uy, si nanay, nai-insecure na. Hindi ako nai-insecure, no? Tsaka hindi ako maiinggit. Hindi ka maiinggit kahit malaman mong meron siyang automatic washing machine, natatalunin lahat ng washing machine sa laundry shop dito sa barangay natin. Hindi ka maiinggit kapag nalaman mong 2 ang inverter na aircon niya, branded na, mukhang bagong linis pa. Nakakatuyo ng balatang aircon. Doon pa rin ako sa classic na electric fan. Walang inggit kahit malaman mong mas matangkad pa sa'yo ang branded ng refrigerator. Wala pa rin tatalo sa frigidaire natin na kaya makabuo ng yelong tigre kahit kalahating araw pa lang. Pero nay, namamaho na kaya yung ref natin. Nakakahiyang ipabukas sa bisita. Sino ba kakampi mo rito? Ako o yung batang Vivian na yon? Nagsasabi lang ako ng totoo sa ref natin. Kahit 3 sako ng uling ang ilagay mo, ang bago pa rin. Talagang babaho yung ref natin kasi panayang siksik mo ng mga ulam na pasiranan. Sino bang kalaban mo dito? Ako o yung ref natin? Ewan ko sa'yo. Kunin mo na nga yung pang-busy ko at mukhang tataas na naman tong dugo ko. Sulitin na natin ang pagtaas ng dugo mo, Nay. Alam mo ba, na si Vivian, ex ng anak ng kapitan dati. Ano naman? Ako nga, napadalagahan ko, niligawan ako ng pinakamasipag magpuyat na tanong. Yun ang gusto ko sa'yo, Nay, eh. Competitive ka. Teka, kukunin ko na yung pambiti mo para makita na natin kung gaano ka ka-high blood dahil sa pagiging insecure mo. Hindi ako insecure. Naku, pag ikaw humaba ang ilong, gagawin talaga kitang sabitan ng kaldero natin. Ako talaga Ito na po, kukunin ko na yung pambiti niya, oh. Nang umalis si Mia para kunin ang pang-CD ko ay napag-isip ako. Bigla ko naalala ang nakaraang